Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat sa amin, na kami, Panginoon, ay nakasamba, Panginoon. Nakalapit sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, kinalugdan mo ang aming mga papuri at ang aming awitan, Panginoon. O Diyos, makikinig kami ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na kilusin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Online man o narito, Panginoon, face-to-face sa church, Panginoon. Hayaan mo ang banal mong Espiritu siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Kung natatandaan nyo po, bago mag-anniversary, mayroon po tayong unang mensahe. Pareho pa rin po ngayon, kaya lang ito po yung part 2. Ano po, ang pamagat po noon, si Jesus ang sagot sa katanungan ni Job. At mayroon po yan subtitle ngayon po, no? Saan ang tungo ng tao pagkatapos ng kamatayan? Naku, kamatayan yan, pastor. No? Ayaw na pinag-uusapan natin ng tao ang kamatayan. Kaya lang, ang kamatayan ay isang katotohanan na darating sa buhay ng bawat sa atin, hindi natin ito mapipigil. So dapat, kung darating pala ang kamatayan sa buhay ng bawat sa atin, dapat pala, pinaghahandaan natin ang bagay na ito. Amen? Dapat alam natin. Kaya nga, meron siyang subtitle, saan ang tungo ng tao pagkatapos ng kamatayan. Ang sabi ng Job, chapter 14, verse 10, ngunit ang tao, pagpanaw ay lubos na mapaparam. Pagkalagot ng hiningay, mapupunta kaya kung saan? So, tanong yun ni Job. No? Pagkalagot ng hiningay, mapupunta kaya kung saan? Sabi ko nga kanina, natatandaan ba natin yung mensahe nung nakaraan? Yung unang yugto, yung part 1. Ang mensahe, no? Ang tanong ni Job doon, sa buhay, mayroon bang lilitaw na malinis mula sa taong marumi? So pinakita ng Panginoon nung nakaraan, no, ng mensahe kung paano tayong lilinisin ng Panginoon. Pinakita doon na tayong lahat ay marumi. No, pero si Kristo ang tugon sa karumihan ng tao. No, lililinis tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Binigyan sagot ni Jesus, no, ang karumihan ng tao. Nilinis ni Kristo Jesus ang kasalanan, no, ng babaeng Samaritana. Pinaalala ko lang po. Nilinis ni Jesus ang kasalanan ng babaeng Samaritana, ng paralitikong lalaki at ni Sakeo na mandaraya ng buwis. Ngayon linggo na ito, tingnan naman natin ang pangalawang katanungan ni Job. No, saan nga ba pupunta ang tao kapag namatay na? Saan mapupunta ang mga taong namatay na? Isang tanong yon, Job. Ang sabi ng verse 10, ulitin natin, ngunit ang tao pagpanaw ay lubos na mapaparam na. Yan ang isipan niya, lubos na daw na mawawala. Pagkalagot ng hiningay, mapupunta kaya kung saan? Isang napakagandang katanungan na dapat magkaroon ng kasagutan. No, magkaroon ng kasagutan. Dito, inisip ni Job ang kaiklian ng buhay. No, ang kaiklian ng buhay. Ang sabi ng verse 1, ng Job, ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap. Maikli daw at puno ng hirap. Inisip ni Job na yung kaiklian ng buhay ng tao. No, nakita ni Job. Ito ang katotohanan ng buhay. Kaya ay kinumpara ni Job ang buhay saan? Sa damo. Sa damo. Kinumpara ni Job ang buhay ng tao sa isang damo at ng isang anino. At ng isang bulaklak. Ang sabi ng verse 2, tuloy natin, natutuyong parang damo, namumukadkad na parang bulaklak, naglalahong parang bula, na parang aninong lumipas. Yan ang buhay ng tao. Sinabi yan ni Job, nakita yan ni Job. No? Parang bulaklak na namukadkad, tapos bigla, wala na. Parang bula. Nandyan ngayon, mamaya, wala na. Marahil naisip ni Job ang kanyang mga anak. Di ba? Ano nangyari sa mga anak ni Job?
nagsasaya. Pagkatapos nun, dumating ang napakalakas na hangin, bumagsak, tinamaan ng malakas na hangin yung kinaroroonan ng mga anak ni Job, patay lahat. So siguro naisip ni Job, kanina lamang o kahapon lang kasama ko ang mga anak ko, ngayon wala na. Kinuha lahat sa isang iglap, parang bulaklak. Nariyan ngayon, wala na. Ito ang katotohanan ng buhay. Yan ang buhay. Maikli. Maikli. Kaya napakahalaga na sinagot ng Panginoong Hesus ang katanungan ni Job na kung maikli ang buhay ng tao, saan papunta ang mga taong namatay na? Saan nga ba pupunta at ano ang sabi ni Hesus at ano ang sagot ni Hesus sa katanungan saan pupunta ang taong namatay na? Napakahalaga kasi na magkaroon ng kasagutan. Kasi kung matitingnan natin yung unang mga binasa, tila hindi rin alam ni Job kung saan papunta ang tao. Saan nga ba pupunta? Kayo kung tatanungin, saan punta ng tao kapag namatay na? Kaya may kantang saan ka man naroroon sinta. Ito ay parang isang mensahe ng walang kasiguraduhan. Kasi sinasabi doon, saan ka man naroroon sinta. Hindi tiyak. Saan ka man naroroon. Di po ba? Hindi alam kung saan naroon. Ngayon, sabi ko nga po, binigyan ng Panginoon ng sagot ang tanong na ito. Mayroon dalawang sagot ang Panginoon. Una, ang sagot ni Jesus sa mga hindi mananampalataya niya. Saan pupunta ang mga taong hindi mananampalataya ng Panginoon? Saan pupunta? Sa mga ligaw na kaluluwa at hindi kumilala kay Kristo, papunta sa apoy ng impyerno. Pastor, kala ko ba ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig? Kala ko ba napako siya sa krus para sa atin? Tinubos na niya ang ating mga kasalanan? Opo, kaya lang kailangan manampalataya ng tao kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan manampalataya ka sa Kanya. Kailangan maging mananampalataya ka. Hindi sapat na kilala mo lamang si Kristo. Kasi pag tinanong mo, kilala niyo po ba ang Panginoon? Opo, kilala natin ang Panginoon. Kaya lang ang tanong, mayroon ka bang relasyon sa Panginoon? Tinanggap mo ba siya bilang Panginoon mo tagapagligtas? Kinilala mo ba ang sarili mo na ikaw ay makasalanan? Kailangan mayroon pagkilala sa sarili na tayo ay nagkasala at pagtanggap kay Kristo na Panginoon, nagkasala po ako. Kailangan kita. Linisin mo ako. Bakit? Kasi ang tao, pag hindi kilala si Kristo, pupunta sa apoy ng impyerno. Pag hindi sumampalataya kay Kristo, pupunta sa apoy ng impyerno. Yan po ay katotohanan ng buhay. Bagamat ang Panginoon punong-puno ng pag-ibig, kailangan nating sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi ko nga, unang sagot ng Panginoon, saan pupunta ang mga taong namatay para sa mga hindi mananampalataya? Ang mga hindi mananampalataya ni Kristo, pupunta ang kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ang sabi ng Mateo 10:28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Yun ang sabi ng Panginoon. So, huwag daw natin katakutan ang pumapatay ng katawan. Si Satanas kaya tayong patayin. Ano ba ang sabi niya? To kill and to destroy. Kaya ni Satanas yun. Patayin yung ating katawan. Pero hindi kayang patayin ni Satanas ang ating mga espiritu. Si Kristo ang kayang pumatay ng kaluluwa at magbulid sa atin sa apoy ng impyerno. Hindi si Satanas ang magbubulid sa atin sa impyerno. Si Satanas, ang destinasyon niya, impyerno din. Nakukuha niyo po ako? Si Satanas wala sa impyerno ngayon. Nandito, sa daigdig na ito. Hindi pa. Kaya may encounter si Jesus sa mga demonyo. Hindi pa panahon. Yung lumipat sa mga baboy, parurusahan mo ba kami nang hindi pa panahon? Pwede bang lumipat kami sa mga baboy? Kasi may panahon na kung saan ang mga demonyo at si Satanas ay ibubulid ng Panginoon sa apoy ng impyerno kasama ng mga taong hindi sumampalataya kay Kristo. Nakalulungkot yun.
Di po ba? Saan daw ang punta ng tao kapag hindi kumilala kay Kristo? Sa apoy ng impyerno. Katotohanan yun. Kaya lang, minsan, binabaliwala ng marami. Yan ang buhay. No? Yan ang buhay. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, pupunta ka o pupunta tayo sa apoy ng impyerno. Hindi biro ang impyerno. Hindi ito katang-isip. Kapatid, hindi katang-isip ang impyerno. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito kwento, hindi ito ginawa lamang o parang kwento, no? Ito ay isang tunay na lugar. Lugar mismo ito. Kasi si Jesus ang may sabi. Sino ang may sabi? Si Jesus, pinatotohanan ng Panginoon 'yan, no? Katunayan, binanggit ng Panginoon ang impyerno. Ang impyerno. Lugar ng pagdurusa. Saan? Sa Lucas 16:19-31. Pinasulyap o pinakita ng Panginoong Hesus ang lugar ng impyerno. No? Pinasulyap dito. Tingnan po natin, buksan po natin. Ang sabi, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa naman pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit na mamunting mahuhulog sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Pansinin ninyo, si Lazaro, saan dinala? Sinalubong daw na dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Yung mayaman, ang sabi, inilibing. Napansin niyo po ba yon? Yung mayaman, ang sabi, inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumisigaw siya ng, Amang Abraham, mabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin man lang ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon, Amang Abraham, pinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Yun ang sabi ng mayaman. Sabi ko nga po, pinasilip na ng Panginoon ang lugar na ito. Dapat ba nating paniwalaan na mayroong impyerno? Opo, kasi sinabi mismo ng Panginoon. Dinaan niya sa kwento. Yan ang Panginoon. Kung paano niyang ipinahatid ang mensaheng ito na kung saan ang impyerno ay totoo. Ano ba ang impyerno? Ang sabi, ito ay lugar ng kamalayan. May kamalayan ng taong naroroon. Sabi ng kausap ko, Pastor, di bali na akong mapunta sa apoy ng impyerno. Gulat ako, bakit? Hindi naman ako ang pupunta doon. Ito palang katawang ito, mapupunta sa lupa. Lupa sa lupa, alabok sa alabok, mamamatay ako, mapupunta sa apoy. Yung kaluluwa lang naman pala pupunta di bali na. Sabi ko, kapatid, hindi mo nalalaman yung sinasabi mo, yung kaluluwa, yun yung tunay na ikaw. Itong katawang ito, lalagyan lamang ng tunay na tayo. Babalik sa alabok. Pero yung tunay na tayo, yun yung kaluluwa. Sabi niya, di bali nang mapunta sa apoy ng impyerno, magpapakasasa na lang daw siya. Hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Pero ang sabi, ang impyerno ay lugar ng kamalayan. May kamalayan ang taong naroon.
Tingnan ninyo ang lalaking mayaman. Ano sabi? At natanaw niya sa malayo. Sino? Si Lazaro, nasa piling ni Abraham. Nakikilala. Nakita niya, yun yung pulubing laging nasa pintuan ko. Namumulat ng mumo na mahuhulog sa akin. Yun yung kinakain niya. Ba't naroon siya? Lugar ng kamalayan. Kapatid, ang impyerno ay lugar ng kamalayan. Alam mo ang nagaganap sa iyo. At nakikita. Nakikita ang mga taong inaaliw ng Diyos. Kita niyong pagdurusa yon? Ano pa ang impyerno? Lugar ng pagdurusa. Ang lalaking ito, pinarurusahan araw at gabi. Doon na siya. Doon na siya. Ang sabi, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman. At kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Sumigaw siya, Amang Abraham, mabag po kayo sa akin. Bakit humihingi ng abag? Anong sabi? Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Palamigin man lang ang kanyang dila. So ano lugar na yon? Lugar ng pagdurusa, lugar ng napakainit. Biro nyo, magiging napakasarap na sa anya yung isawsaw ang daliri ng isang tao at ilagay sa dila. Malamigan man lang daw ang dila niya. Bakit? Ang sabi, sapagkat pinahihirapan ako ng apoy na ito. Anong lugar na yon? Anong meron sa impyerno? Apoy. Lugar ng pagdurusa. Ito ay lugar na wala nang makakaalis pa para sa mga taong naroroon. Ano daw? Lugar ng wala ng alisan. Pastor, hindi po. Pag pinag-pray ako dito ng mga mahal ko sa buhay, makakarating ako uli sa langit. Hindi po. Hindi po totoo yun. Kasi pagka ganon, magkakaroon ng impluensya yung ating mga pera sa kaligtasan natin. Kaya ang sabi, walang magagawa ang ating kayamanan sa ating mga kaligtasan. E de unfair yun. Kapag marami kang papadasal, paano yung taong walang pampadasal? Hindi akit sa langit. Di ba unfair? May impluensya pa rin yung kayamanan mo. Sabi ng Panginoon ang sabi ng Panginoon, aanuhin mo ang yaman ng sanlibutang ito. Makamit mo man daw ang lahat ng kayamanan ng sanlibutang ito. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo sa apoy ng impyerno, ibig sabihin mga kapatid, walang magagawa ang kayamanan natin dito sa lupa sa ating mga kaligtasan. Ang lugar na ito ay lugar ng wala ng alisan. Paano sinabi ni Abraham sa lalaki? Anong sigaw ng lalaking mayaman? Amang Abraham, pababain nyo naman dito. Sino? Si Lazaro. Isawsaw ang daliri sa tubig, ilagay sa aking dila, malamigan man lang ang aking dila. Sabi ni Abraham, Anak, alalanin mo, nagpasasa ka sa daigdig na ito. At tingnan ninyo, mayaman yun. Kung pagdarasal pala, ipagdarasal siya sa kabilang buhay, marami siyang pampadasal. Tama po ba? Marami siyang pampadasal. Pero tignan ninyo, may nagawa ba ang kanyang kayamanan? Wala. Walang nagawa ang kanyang kayamanan. Anong sabi? Anong patunay na wala nang makapupunta sa piling ng Panginoon, sa langit? Ang sabi ng Amang Abraham, ganito, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka nung ikaw ay nabubuhay. Samantalang si Lazaro ay naghihirap. Ngayon, inaaliw siya dito. Ikaw naman nariyaan. At alalahanin mo, eto ang patunay. At alalahanin mo, mayroong bangin sa ating pagitan. Upang ang mga nariyan, hindi na makaparinig.
At yung mga narini, hindi na makaparihan. Yung nasa piling na ng Panginoon, hindi makabababa sa apoy ng impyerno. At yung nandoon, hindi na makalilipat pa. Nakita nyo? Upang ang nariyan, hindi makaparini. At ang narini, hindi na makaparihan. Yan ang patunay, mga kapatid, na ang taong namatay, pag hindi kinilala si Kristo, final destination niya, ang hirap, pasakit, pagdurusa sa apoy ng impyerno. Ang tanong, kailan dapat ang paghahanda? Ngayon. Ngayon dapat habang tayo'y nabubuhay, hinihanda natin ang ating mga sarili sa pagharap natin sa Panginoon. Ngayon dapat mayroon tayong panahon na kung saan dumudulog tayo sa Diyos at sinasabi natin, Panginoon, patawarin mo ako, nagkasala ako. Ngayon, ang paggagawad ng Panginoon ang kapatawaran. Kapag naputol na ang ating mga hininga, kapatid, final na kung saan yung destination mo, kung hindi ka sumampalataya, doon ka sa apoy ng impyerno. Lugar yan na dapat sa mga kay Satanas. Hindi yan lugar para sa mga mananampalataya, hindi yan lugar para sa ating mga tao. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ginawa ng Diyos ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya lang nakalulungkot ang tao gusto pumunta sa apoy ng impyerno. Pastor, hindi po ayaw namin pumunta sa apoy ng impyerno. Kung ayaw mong pumunta sa apoy ng impyerno, bakit ayaw mong manampalataya kay Kristo? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one come to the Father through me. Tinuturo na ng Panginoon, I am the way. Lumapit ka sa akin. Ako ang daan. Ba't ayaw lumapit ng tao sa Panginoon? Pastor, gusto ko sa langit. Ayoko sa impyerno. Ba't patuloy tayo namumuhay sa hindi kabanalan? Dapat may nakakita o wala. Ang mga mananampalataya lalo, dapat namumuhay ng may kabanalan. Bakit inihanda natin ang ating sarili sa pagharap natin sa Diyos? Pastor, may pag-asa ba ang tao habang siya'y may buhay? Opo. Hanggat may buhay, may pag-asa. Paano yung taong masama? Hindi naglingkod sa simbahan. Hindi nag-church. Kapatid, hanggat may buhay ang tao, may pag-asa. Kapag ang taong ito, kahit hindi siya nag-church, ulitin ko, kahit hindi siya nag-church, pero sa huling hininga niya, binanggit niya, ang patawarin mo ko, Panginoon, inaangkin niya sa kanyang sarili na siya'y nagkasala at kinikilala niya ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, igagawad ng Panginoon ang kaligtasan. Kasi napakabuti ng Diyos. Habang may buhay pa. Talaga, Pastor, kahit wala sa church, opo. Ano ba yung magnanakaw? Nagpunta ba sa church? Hindi. Naglingkod ba siya kasama ng Panginoon? Hindi. Pero tignan nyo, naging napakalaking karangalan para sa kanya. Sa huling saglit ng kanyang buhay, nakatabi niya ang tagapagligtas. Si Jesus. Yung isa nanunuya, pinakita dalawang tao, dalawang klase ng tao sa mundong ito. Isang sasampalataya at isang mapapahamak. Yung isa napahamak, tinutuya niya ang Panginoon, nakita niya ang kaligtasan sa mundong ito. Kung tunay kang anak ng Diyos, bumaba ka riyan, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Nakita niya ang kaligtasan para lamang sa mundong ito. Pero yung isa, nakita niya espiritual. Hindi na yung kaligtasan ng laman. Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Anong sagot ng Panginoon? Sinabi ba niya, nag-church ka ba?
Kasama ba kita sa pangangaral, pagtuturo? Kasama ka ba ng mga alagad? Hindi. Pero sinabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamain kita sa paraiso. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang Panginoon. Kita nyo, siya ang sagot. Tanong ni Job, saan mapupunta ang tao? Kapag hindi ka sumampalataya, pupunta ka sa apoy. Kapatid, ang tanong, gusto ba natin sa apoy? Sabi ko nga, hindi yan nilikha para sa tao. Mahal ng Panginoon ang tao. Talaga, pastor, mahal niya ang tao, bakit pupunta sa apoy na impyerno? Alalahanin natin, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Judge siya. Hukom ang Panginoon. Igagawad niya ang katwiran. Tama lamang. Yung hindi nanampalataya at hindi sumunod sa Kanya at hindi namuhay ng may kabanalan, saan dapat talaga? Doon iiral yung pagiging hukom ng Panginoon. Dito ka, lalagay kita sa kaliwa. At yung mga nanampalataya sa kanan. Ikaw ay kambing, sila naman ay tupa. Pagbubukod ng Panginoon, hukom ang Panginoon. Tanong, patas ba ang Panginoon? Patas ang Panginoon. Hindi patas ang Panginoon, pastor? Hindi. Ang tao ang hindi patas. Gusto mo palang maligtas, ginawa na ng Panginoon ang lahat ng nararapat gawin para tayo maligtas. Bakit ayaw mong iligtas o ayaw mong dumaan dun sa kaligtasan na iniaalok ng Panginoon? Pag ang tao inalok mo, pag araw ng linggo, linggo na lang hinihingi ng Panginoon. Linggo na lang. May panahon ba ang tao para sa Panginoon? Samantalang ang Panginoon, ang lahat ng bagay, binigay niya, ang kanyang sarili mismo, ang kanyang buhay, binigay niya para sa tao, para magkaroon tayo ng kaligtasan, para hindi tayo pumunta sa apoy ng impyerno. Pero ang tanong, ang tao ba gusto sa Panginoon? Gusto lang ng Panginoon, gusto lang ng tao ang kaligtasan, pero ayaw ng tao dun sa nagbibigay ng kaligtasan. Kapatid, magpasalamat kayo, kinilala nyo ang Panginoon, nanampalataya kayo sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Panginoon. Bakit? Wala nang kahatulan. May sagot ba ang Panginoon sa mga hindi mananampalataya? Oo, mayroon. Saan ang punta? Sa apoy ng impyerno. Kapatid, pero hindi ka para dyan. Hindi ka para dyan. Kung mananampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ililigtas ka ng Panginoon. Tulad ng magnanakaw. Meron naman, taong nasa church, laging nasa church. Laman ng simbahan, para patas. Amen? Para patas. Meron naman, lagi nasa simbahan. Aktibo sa simbahan. Lihim na may ginagawang, kasalanan. Pag siya namatay, saan siya pupunta? Lagi siya sa simbahan. Aktibo sa simbahan. Nangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, Panginoon, nangaral po kami. Ano sabi? Nangaral po kami sa huling araw. Sa paghukom. Gumawa po kami ng mga himala. Nagpagaling po kami ng mga may sakit. Anong binanggit ng Panginoon? Sinabi ba niya, well done, my good and faithful servant? May sinabi siya doon. Umalis kayo sa aking harapan, hindi ko kayo nakikilala, mga mapaggawa ng kasalanan ng kamalian. Sino yun? Nangangaral, naghimala, nanalangin sa may mga sakit, gumaling ang may sakit. Di po ba mga taong laman ng simbahan? Pwede pala. Na nasa loob ka ng simbahan, mapahama ka. Paano, pastor? Ganito lang yon. Tinanggap mo si Kristo, tapos, namumuhay ka pa rin sa dati mong buhay. Kita nyo?
Tinanggap mo si Kristo, pinasisinungalingan mo ang kaligtasan. Kasi ang pagtanggap kay Kristo, mayroong ebidensya at may bunga. Ano yun? Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao. Shape, bago na. Bago. Nasa simbahan, taglay-taglay mo ang lumang pagkatao. Kung noon nasa mundo ka, gumagawa ka ng pambababae, dinadaya mo ang asawa mo. Nung nasa church ka, ganun pa din, dinadaya mo pa rin ang asawa mo, kapatid. Saan ka dadali ng Panginoon? Saan ako dadali ng Panginoon kung dinadaya ko si Belia? Nakuha niyo po, lihim na ginagawa. Saan ako dadali ng Panginoon? Lagi ko nga sinabi dito, marahil kapag namatay ako, pero meron akong lihim na ginagawa, hindi nyo alam yun. Ibinurol si pastor. Tatawagin kayo, sasabihin ninyo, lahat ng magaganda. Si pastor po, laging mayroon yan panahon para mangaral sa amin. Nag-house toast yan. Mabuti siyang tao. Magaganda ang sasabihin. Pero meron palang lihim na ginagawa si pastor. Kapatid, saan pupunta si pastor? Maganda lang ang sinabi ng tao, pero ang Diyos, hindi niya sasabihin sa akin, well done, my good and faithful servant. Hindi kasi ako naging faithful sa Kanya. So, meron palang kinalaman yung pagiging faithful natin kay Lord. Tapat, may nakakita o wala, tapat ka, faithful servant ka ni Lord. Kapatid, faithful servant ka ba ni Lord? Kita nyo, sabi nga nung isang mangangaral, magugulat minsan tayo kapag nasa langit na, yung inaakala nating naroon, wala doon, at yung inaakala nating naroroon, wala roon. Tama ba? O parehas lang? Parehas lang. Yung inaakala nating naroon, wala roon. Yung inaakala naman nating wala roon, ay naroroon. Parehas, no? One-sided. Di ba? Akala nyo si pastor naroon. Yung pala wala si pastor. Si Pastor Romel. Nahanap natin, nag-rapture na halimbawa. Si Pastor Romel, kasi magkikita merong di ba? Magkikita-kita Si Pastor Romel. Wala si Pastor Romel. Wala. Nasaan? Nasa apoy. Yung pala unfaithful. Unfaithful. Tingnan, ako na ginawa kong sample yung sarili ko, pero hindi po ako faithful kay Belia. Nung natanggap ko si Kristo bilang Panginoon, binago na niya ang buhay ko. Kaya kung mamatay ako, alam ko pupunta ako saan. Hindi sa apoy na impyerno. Oo, talaga, pastor, opo. Tinanggap ko si Kristo Tinanggap ko si Kristo. At isa pa, yung bang parang ganito, alam kong kamalian yung bagay na yun. May takot ako kay Kristo na gawin ko yung bagay na yun. Bakit? Ayoko sa apoy. Ayoko sa apoy. Kayo ba gusto niyo sa apoy? Natandaan ko noon, pag matigas ang ulo ng mga anak ko, gusto niyo mapunta sa apoy na impyerno? O sige, lahad niyo yung mga kamay niyo. Lahad niyo. Gusto niyo matikman? Kukuha akong kandila, gusto niyo? Papatak ko sa inyo, ayaw nila Mainit. O yan sa impyerno, mainit. Patak pa lang ng kandila yan. Ano ang lugar ng impyerno? Lugar ng pagdurusa. Katotohanan, mayroong impyerno. Pero kung mayroong lugar ng pagdurusa, ano naman ang sagot ng Panginoon para sa mga taong sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas? Kasi napakahalaga noon. Kung may lugar ng pagdurusa, mayroon naman lugar ng kapayapaan. Amen? Ang sagot ng Panginoon para sa mga taong sumampalataya sa Kanya bilang Diyos na tagapagligtas. Ang taong ligtas ay pupunta saan? Sa langit. Kapatid, ang taong ligtas ay pupunta sa langit. Taas ang kamay ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. At hindi ng daraya. Amen! Amen! Saan ang punta mo? Maikli lang ang buhay. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. Yung malakas ngayon, di pwedeng magmalaki. Malakas ako.
Magulat ka, nauna pa yung malakas sa mahina. Bakit? Di natin alam ang buhay. Parang bula. Kasama ko lang kanina. Patay na. Talaga. Maikli. Nakakagulat. Kaya lang, kaganito. Ang buhay ng tao, hindi lang pahabaan. Sino gusto ng mahabang buhay? Amen. Kaya lang, kung maikli ang buhay, kung maikli man ang buhay, kung na kay Kristo ka naman, di po ba't praise the Lord? Eh kung mahaba naman ang buhay mo, umabot ka ng 100 years, tapos hindi ko mo naman kinikilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ano ang kwenta ng mahabang buhay kung mapupunta ka naman sa apoy ng impyerno? May nakausap akong isang pastor, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Romel, ang panalangin ko sa Panginoon ganito, Panginoon, kung ako'y tatalikod sa iyo, nakikita mo yun, kunin mo na ang buhay ko. Kasi di ba gusto nating mabuhay? Sino gusto mamatay agad? Kaya lang, tanong yung prayer nung pastor na yon. Actually, si Pastor Bill yun ng Quezon. No? Ang sabi niya, Pastor Romel, sabi niya, ako panalangin ko sa Panginoon, kung ako tatalikod lang rin sa Kanya, kunin na niya ang buhay ko. Bakit? Mas mahalaga sa Kanya yun eh. Hindi yung haba ng buhay, kundi yung kaligtasan ng Kanyang kaluluwa. Pang walang hanggan yung pupuntahan niya eh. Di po ba? Kaya ang panalangin niya, kunin na lang niya ang buhay ko, tatalikod lang rin ako sa Panginoon. Di po ba ang gandang panalangin? Kaya lang, maganda na rin yung humaba ang buhay mo, tapos, nakikristo ka. Tapat ka. Amen? Ang sabi, ang sagot ng Panginoon sa mga taong ligtas. John 14:1 hanggang 6. Huwag kayong mabalisa, sabi ng Panginoon. Anong sabi? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ang sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Pansinin niyo yung sinabi. Kanino itinuturo ng Panginoon? Sa Diyos. O di sa Diyos lang ako mananalig. Hindi, sinabi ni Jesus, manalig din kayo sa akin. Sabi ni Jesus, bakit? Ang Ama at si Jesus ay isa. Meron tayo isang Diyos. No? Sabi niya, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ito na iwagaan ng marami. Ba't lilis ako ng konti? Patungkol sa Trinity. Lilis lang akong konti. Naguguluhan eh. Yung pagiging isa, paano naging isa? Mayroong isa tayong Diyos. Ito po ang doktrina ng Assemblies of God. Mayroon lamang isang Diyos. Ngunit mayroong tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maging sa kaligtasan, kabilang ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya sabi ni Jesus, manalig kayo sa Ama at manalig din kayo sa akin. Tsaka sino ang nagsabi, I am the way? Sino? Si Jesus. Siya ang daan ng kaligtasan papunta sa Ama. Eh, dititiretso na lang ako sa Ama. Paano ba nangyari yung Trinity? Sabi ko nga, segue lang ako ng konti. Paliwanag. Ang babaeng ikakasal at ang lalaki, ilan sila? Ilan sila? Dalawa. Di ba? Nung ikinasal kami ni Bella, ilang kami? Dalawa. Pero ano sinabi? Nung nakasal na, kayo ngayon ay isa. Kayo ngayon ay isa. Isa sa layuning bumuo ng pamilya. Magpalaki ng pamilya. Mamuhay kayong bilang mag-asawa. Faithful. Iisa. Ngayon ay iisa. So yun ang simpleng paliwanag na mayroon dalawang tao na naging isa. Sa Diyos, ganun din. Isang Diyos, ngunit mayroong tatlong persona. Ngunit iisa ang kanilang layunin.
Hindi na ako magpapakarami. Layunin pagdating sa kaligtasan, iisa ang layunin ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gusto ng Diyos na ito, maligtas tayo. Amen? Hindi nag-argue si Jesus sa kanyang Ama pagdating sa kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only Son. Sinabi ni Jesus, wag ako, ba't mo ako bibigay sa kanila? Hindi naman ako nagkasala. Hindi siya nag-argue. Kasi kaisa siya ng Ama pagdating sa kaligtasan ng tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa tao. Sa sanlibutan, ibinigay ang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at napaghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Kita nyo? At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko, sabi ni Jesus. Anong sabi ng mga alagad? Sabi niya, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Ito kasama na ng Panginoon, hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung saan ang daan ng kaligtasan. Panginoon, sabi ni Tomas, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Ito ang sagot ni Jesus. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya ang daan. Sino ang daan papunta sa langit? Si Jesus. Katotohanan, sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Ang bait ng Panginoon. Sa mga taong sasampalataya, madarama ang napakabait na Diyos. Pero nyo yung kanyang tahanan, laan para sa atin, laan para sa mga taong nanampalataya, para sa mga taong dininay niya yung kanyang sarili. Tinakwil niya yung kanyang sarili. Ano ba tayo noon? Di ba tinakwil natin ang ating sarili? Ano ka noon? Anong gusto ng laman mo? Dinidinay mo yon, ang tanggapin mo si Kristo. Tinatakwil mo ang sarili ko. Hindi na ako mahilig minom. Hindi na ako mambababae sa pangalan ng Panginoon. Di po ba dinidinay natin? Tinatakwil natin ang ating sarili. Pagtatakwil sa sarili. Kapag tinakwil mo ang sarili mo, yung dating gusto mo, daalang-alang sa Panginoon dahil nanampalataya ka na, mayroon ka. Tahanan na inihanda ng Diyos para sa atin, mga kapatid, di ba ang buti ng Panginoon? Sinasabi niya ito, ibig sabihin, totoong mayroong lugar na langit sa piling ng Diyos. Bahay mismo ng Diyos yun. Doon ka dadali ng Panginoon kapag nanampalataya ka sa Kanya. Panginoon, di ko alam ang daan. Sabi ni Jesus, I am the way. Kapatid, kung may patungkol sa kaligtasan, saan ka dadaan? Kay Jesus. Kay Jesus. Sa silong ng langit, walang pangalang ikaliligtas ng tao na ibinigay, ang sabi, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Para daw maligtas ang tao, kaninong pangalan? Sa pangalan ba ni Pastor Mel? Sa pangalan ba ng mga santo? Hindi. Sinasabi doon sa pangalan ni Jesus. Matatanggap mo, matatamo mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Walang ibang daan na ibinigay sa daigdig na ito, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon. Amen? Kaya wag na kayong tumawag kung kani-kanino pagdating sa kaligtasan. Tawagin mo si Jesus. Jesus, gusto kong maligtas. Amen? Makadidiretso ba tayo kay Jesus? Makadidiretso ba? Opo. Makadidiretso tayo.
Kasi sinabi dun makalalapit tayo nang mamatay ang Panginoon na hati na ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Napunit. Yung naghihiwalay sa kabanal-banalan lugar at sa tao. Dati hindi makapunta ang tao sa harapan ng Diyos. Ngayon, nakapupunta na ang tao sa harapan ng Diyos. Malaya na tayo. Amen? So, sino ang daan? Si Jesus. Yung binasa natin ay patunay ni Jesus, na si Jesus, ito ang lugar para sa mga sumampalataya sa Kanya. May lugar na inihanda ang Panginoon. Sabi ko nga, yung binanggit natin kanina. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Ano ang lugar na ito? Ano yun? Mismong tahanan ng Diyos. Ano ang lugar na ito? Ito ay lugar ng pagsamba. Lugar yun ng pagsamba. Pag sumasamba tayo, at narating nyo yung pinakamalalim na pagsamba ka sa Diyos, di ba halos ayaw nyo nang huminto? Pastor, ayoko doon, nakakapagod. Wala palang gagawin doon kundi sumamba. Kapatid, kapag sumasamba tayo sa Panginoon, di ba napupuno tayo ng kagalakan? Halos ayaw mo nga nating huminto sa pagsamba sa Panginoon. Yon, ang lugar na yon. Lugar yon ng pagsamba. Bakit? Naroon ang Diyos. Yung kaningningan pa lamang ng Diyos, makita na nating napakaganda na. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita ang kaningningan ng Diyos. Pero pag tayo naroon na sa piling ng Diyos, makikita na natin siya ng mukhaan. Di ba ang buti ng Diyos? Wala na ang araw doon. Wala na ang buwan at mga bituin. Mismong ang araw, mismong ang liwanag doon ay ang Panginoon. Siya na ang liwanag. May lugar pa sa langit na madilim? Wala. Napakaliwanag ng lugar na yon. Hindi ka na magbabayad sa Meralco, kapatid. Doon sa bahay mo, walang metro ng Meralco. Ano sabi? Walang metro ng Meralco. Bakit? Siya na ang ilaw. Lugar ng pagsamba. Sasamba na lamang tayo sa Panginoon. Ano pa ang langit? Lugar ng kapahingahan, rest. Sino dito ang pagod? Hindi lang physical, emosyonal, emosyon. Pagod tayo. Di ba nakakapagod kapag ang mahal mo sa buhay may sakit? Kahit hindi ikaw ang may sakit, nakapapagod yun. Bakit? Ayaw mong nakikita na mayroon siyang sakit. Dito sa lugar na, sa mundong ito, punong-puno ng pagdurusa, punong-puno ng ng sakit, ng damdamin. Hindi man ikaw ang may sakit, yung mahal mo sa buhay, nakikita mong nagdurusa, di ba ang sakit? Pero sa langit, wala na, kapahingahan. Kapahingahan ang nandoon, naghihintay sa bawat isa sa atin. Ano daw ang langit? Ito ang place ng ng rest. Rest, kapahingahan. Nakita nga inaaliw Inaaliw. Di po ba, sabi ng mayaman, nakita niya sa malayo. Sino? Si Lazaro. Kapiling si Abraham. Inaaliw. Rest. Si Lazaro, nung nandito siya sa daigdig na ito, namumulot ng mumu. Nakakainin. Wala man lang magbigay. Maganda ba ang buhay ni Lazaro dito? Hindi. Pero doon sa piling ng Panginoon, anong sabi? Rest. Samantalang si Lazaro'y inaaliw. Dito. Kapatid, kapag tayo kumilala kay Kristo, bibigyan ka ng Panginoon ng kompletong rest. Saan yun? Sa langit. Sa langit na bayan. Amen? Rest. Ito ay lugar ng pagpapahid ng Diyos ng ating mga luha. Ito, luha tayo ng luha. Di ba? Tulo ng tulo ang luha. Pag may anak ka, lahat pinagginugol mo sa kanya, lahat ng iyong kinita, makapagtapos lang siya. Sa pag-asang pag nakatapos ang anak ko, kakalingain rin niya ako.
Pagkatapos ng mga pagtapos, nakakuha ng magandang hanap buhay, nakakuha ng magandang trabaho, ginawa, iniwang ka bilang magulang na umaasa na ikaw na may kakalingain ng iyong anak. Iniwang ka, binaliwala ka, ano mararamdaman mo dito? Luha. Pagtulo ng luha. Mga magulang na binabastos ng magulang, luluha. Punong-puno ng luha sa daigdig na ito. Mabalitaan mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, pumanaw. Di po ba tutulo ang luha? Ako ayoko na makabalita ng may namatay. Kaya lang makakabalita ako makakabalita tayo. Ang lugar na ito, sa daigdig na ito, punong-puno ng pagluha. Pero ang sabi, ang langit na inilaan ng Diyos sa atin, papahirin ni Kristo ang ating mga luha. Ang mga ang mga nakaraan noon, sabi niya, pawang nagsilipas na. Bago na. Bago na. Yung luha, papalitan ng ng kagalakan. Ang langit ay lugar na kung saan wala ng taong luluha. Nay, gabayan mo ako. Lulung ako ngayon. Nay, gabayan mo ako. Kapatid, di ka nakikita ng nanay mo kung nasa langit siya. Bakit? Luluha siya sa buhay mo. Kung lulung ka, edi luluha. Lugar nga ng kapahingaan nyo, kaya hindi ka na nakikita ng nanay mo at ng tatay mo. Rest nga yun Uy, may paru-paro. Papayag ka ba na ang nanay mo at tatay mo o anak mo paru-paro? O kaya langaw? Di ba? Yan ang mga pamain. Hindi, wala nang... Ang kamalayan doon, yung mga naroon sa impyerno, yung para makita pa nila tayo dito. Wala na. Lugar ng kamalayan, yung mayaman, ang sabi niya, pabalikin mo lang si Lazaro. Di po ba? Mga Abraham, pabalikin mo si Lazaro dahil mayroon pa akong 5 kapatid. Ngay kamalayan. Babalaan sila na wag silang mapunta rito. Tanyo, may kamalayan. Di po ba? Wala nang babalik Wala nang makababalik. Kaya kayo naniniwala, uy, langaw, nay, langaw. Nanay mo, gagawin mong langaw? Paro-paro? Hindi. Kapag siya, mananampalataya ni Kristo, namatay siya, susunduin siya ng mga anghel, dadalhin siya sa piling ng Diyos. Rest! Hallelujah! Rest! Nasa na mga kapatid nating pumanaw? Gusto ko nga magkaroon ng tribute. Kaya baka mag-iyakan tayo dito. Gusto ko ipalabas yung mga kapatid nating naging tapat. Namatay sila hanggang kunin ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Gusto ko sanang ibigyan ng tribute. Kaya baka magluhaan tayo dito. Di po ba? Nasaan na sila? Rest. Sa mga nagdadalamati, umiiyak tayo dahil namatay ang ating mahal sa buhay. Kung yung ating mahal sa buhay, tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, nagpapahinga na sila sa piling ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya sabi, gabayan mo ako, hindi. Wala na sila doon. Hindi na sila makababalik dito. Amen? Nag-iintay na lamang sila ng pagbubuhay muli ng mga patay. Yan, pasilip sa part 3 ng mensaheng ito. Pagkabuhay ng mga patay. No? Ang lugar na ito ay lugar ng pagpapahid ng Panginoon ng luha. Wala nang luha sa langit. Amen? Kaya hindi na uuso doon yung kantang luha. Ikaw ay aking minahal. Di ba may kantang gano'n? Oh. Luha.
Di po ba? Ikaw ay aking minahal. Kabiguan. Yun ay kanta ng kabiguan. Minahal. Pero sa langit, wala nang kanta ng kabiguan. Amen? Kagalakan ang aawitin doon. Papurit pagsamba ang gagawin natin doon. Ano pa? Ang langit ay lugar yun, sabi ko nga, agalakan. Full of joy. Kasi mukha pa lamang ng Panginoon. Punong-puno na tayo ng kagalakan. Amen? Sa totoo lang, hindi na natin nahanapin siguro ang isa't isa doon. Bakit? Kasi ang concern na natin doon, nakikita ko na ang mukha ng Panginoon. Ang mukha pa lamang ng Panginoon, kagalakan na ng bawat isa sa atin, kapatid. Amen? Praise the Lord. Sino dito nagnanais makita niya ng mukha ng Panginoon? Di po ba? Gusto ng bawat isa sa atin, makita natin ang mukha ng Panginoon. Kaya mo itsura ng Panginoon. Simple lang. Lahat ng magaganda nasa Panginoon. Kahit pag nakita mo siya, puno ka na ng kagalakan. Wow! Nakita ko na rin sa wakas ang Panginoon! Amen? Mga kapatid, yung ating mga mahal sa buhay na nangamatay na una sa atin, nakita na nila ng mukhaan ng Panginoon. At kagalakan ang kanilang nadarama. Ano ba ang langit? Lugar ng pag-ibig. Ito yung lugar na kung saan punong-puno ng pag-ibig. Bakit? Nandun ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. Sino ang tunay na pag-ibig? Si Kristo, ang ating Panginoon. Naroon siya. So yung lugar na yun, lugar ng ano? Away, pagkaagalitan, pagmumurahan, pagkakahati-hati. Hindi. Ang lugar ng langit, pagkakaisa ng mga mananampalataya at ni Kristo. Lugar ng pag-ibig, pagyayakapan, pagmamahalan. Kung dito nag-iismira ng mga mananampalataya, doon hindi pwedeng mag-ismira ng mga mananampalataya. Nakakita kayo mga mananampalataya yung nag-iismira? Kunyari lang yan, hindi man totoo yan. Speaking hintang pa. Amen? Meron ba ganun sa Valenzuela, Bethel? Wala. Yung nag-iismira, no? Sa langit, wala nag-iismiran. Paabam yan, pagdating sa langit, magreklamo. Panginoon, doon na lang ako sa impyerno. Kasi narito si sister. Kagalit ko yan, Panginoon, doon na lang ako sa impyerno. Sige, pupunta ka pa sa impyerno. Ayaw mo maging buhay makalangit. Ang lugar natin, ito, parang ganito, dito pa lamang maghanda na tayo. Punuin na natin ang ating puso o ng ating buhay ng pag-ibig. Bagamat misa, nakagagalit pa rin tayo. Di ba? Pero ngayon pa lamang, sanayin na natin ang ating sarili. Saan? Doon sa lugar na kung saan gusto mo. O di ba, pag meron kang gustong puntahan, pinaghahandaan mo yon. O si Jules, ano ang kanyang hanap buhay? Magbigay ng ano, nakikita ko sa Facebook, ng China visa. Yung mga pupunta sa China, syempre, alam mo pupunta doon, syempre hinihanda niya yung kanyang sarili. Pagpunta niya doon, alam mo magsalita siya ng Tagalog doon. Syempre nag-aaral na yan. Nihanda niya yung sarili niya para pagpunta niya doon, angkop siya sa kultura doon. Nihahanda. Gusto kong pumunta sa Amerika, di mag-aaral ako ng English. Kahit balubaloktot. Di po ba? Gusto kong pumunta sa China, di mag-aaral ako ng kultura ng mga Chino. Gusto ko sa Japan, mag-aaral ako patungkol sa kultura ng Japan. Gusto mo sa langit, aralin mo na ang buhay makalangit. Sino gusto sa langit? Aralin na natin ang buhay sa langit. Anong ba meron doon? Sabi ko nga, pag-ibig. Love. Yung nga, yakapin mo nga yung katabi mo. Babae sa babae, ha? Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen? Ngayon pa lamang, sanayin na natin ang ating mga sarili. Saan? Gusto mo pala doon, punuin mo ang sarili mo ng pag-ibig. Ano pa ang lugar ng langit? Ang daan doon ay ginto. At ang dingding ay mamahaling bato. Di po ba? Kanina bago ako pumunta dito sa Valenzuela, sa church, nagdaan kami ng Caloocan.
Yung isa nating kapatirang kalalakihan, nandito siya nung anniversary. Sabi niya, ang ganda na ng church. Ang ganda niya ng church. Ang ganda, sabi niya. Sabi ko, opo. Sabi ni Belia, ngayon lang ba siya uli nakapunta? Oo, kako, nung nakaraan wala siya. Sabi niya, ang ganda ng church. Kapatid, ang church na ito, wala pagdating sa langit. Amen? Oo, yung daming ilaw doon, ang gaganda na. Parang pag nando ka, marirelax ka. Kaya maraming nakakatulog sa Valenzuela, Bethel. Kasi pag naroon na, narirelax ako. Mensahe pa lang ni Pastor, narirelax ako. Kaya tulog na tulog ako. Wow! Di mo ba? Mensahe pa lang ni Pastor, nakakatulog na. Kaya relax na relax tayo. Nakikising tuloy. Ang dingding sa langit ay mga mamahaling bato. Ang daming nagtatawa, ang daming tulog. Hindi, wala. Nakikita ko dito, At pag may natulog sa Christmas party, magpaparapol tayo ng unan. Unan, tsaka kama. Tas hindi na natin aalisin dito. Ang mahirap dito, pag nasa Valenzuela, Bethel, magkwentuhan muna tayo. Pag nasa Valenzuela, Bethel, pag nasa labas kayo, hindi kayo makatulog. Di po ba? Pastor, ang ikli-ikli ng tulog ko, para akong hindi nakakatulog. Ang babaw. Pero pag nagsesermong ka na, wow, Pastor, ang himbing ng tulog ko. Naanganga di po ba? Bigyan ng una niyan! Kapatid, lang yun, biro lang yun, para yung mga natutulog. Sa langit, wala nang tulugan. Oo, wala nang tulugan doon. Pag tinulugan nyo si Jesus doon, ewan ko na lang. Ang langit, daan ay ginto. Daan ay ginto. Sinabi ng Bible yan. May isang minero na namatay. Nakaipon siya ng ginto. Ganyan karami. Mananampalataya, dumadalo sa Valenzuela, Bethel. May minero ba dito? Sinundo ng anghel. Kasi mananampalataya, sinusundo ng anghel yan. Hahatid sa langit. Sinundo ng anghel. Sabi ng anghel, ano ba yung tangan mo? Ginto? Ginto po, ginto. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na. Hindi, inipong ko to. Para talaga, pagdating ko sa langit, iandog ko sa Panginoon. O hindi to doktrina, kwento lang to. Baka sabihin nyo, nakapagbabaon pala ng ginto. No? Hindi, kwento lang to. Bitawan mo na yan, sabi ng anghel. Hindi, bibigay ko to sa Panginoon. Iandog ko to sa Panginoon. Sabi ko na, bitawan mo na yan, sabi ng anghel. Hindi nga, o hindi, sige. Dalin mo. Pagdating ng minerong ito sa harapan ng Panginoon, binitawan niya ang ginto. Bakit? Nakita niya ang daan ay ginto. 24 carats. Wow! Ang mga dingding ay brilyante. Mamahaling bato. Sabi ng anghel sa minero, sinabi ko na sa'yo, bitawan mo eh. Yang dala-dala mo, pang ispalto lang namin dito yan. Ano ibig sabihin? Lahat ng ating kayamanan, walang halaga kapag nakita na natin ang ating tahanan. Tunay na tahanan, ang langit na bayan. Hallelujah! Praise the Lord! Naghahanda na po ba tayo? Gusto na ba natin mamaya? Ito ang lugar na walang hanggang buhay, kapiling ng Diyos. Amen? Walang hanggang buhay. Ayaw nating mamatay. Ayokong mamatay. Ayoko mamatay. Pray ko nga Panginoon, sana tatnan mo na lang ako ng buhay, na rapture. Bakit ayaw nating mamatay?
Meron di ba? Hindi, gusto ko na mamatay. Pero pag umarap na sa kamatayan, gusto ko pang mabuhay. Katotohanan lang. Gusto ba nating mabuhay pa? Oo naman. Oo naman. Kaya lang, sino dito ang gusto yung walang hanggang buhay? Amen. Kita nyo ang Diyos, alam niya, ang tao ayaw mamatay. Kaya ang bigay niya, walang hanggang buhay. Amen? Kasi ayaw mo mamatay, bigyan kita ng walang hanggang buhay. Sa piling ko, kapatid, ang langit ay lugar ng walang hanggang buhay. Hindi ka na mamamatay. Hindi na tayo mamamatay. Amen? Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. At ang maganda dito, itong katawang nabubulok, papalitan ng Diyos ng katawang hindi nabubulok. Katawang panglangit. Di po ba ang buti ng Panginoon? Maging itong katawang ito, na mayroong, yung kapintasan, gagawin ng Diyos na perpekto. Perpektong katawan. Hindi na natin kailangan magpa-botox, magpahila ng muka. Hindi na. Hindi na natin kailangan magpatato sa mga kilay kung wala kayong kilay. Di po ba? Hindi na. Hindi na natin kailangan yan. Bakit? Di papalitan ng Panginoon ng katawang hindi nabubulok. Katawang hindi mamamatay. Praise the Lord. Hallelujah. At ang maganda doon, katawang yung katawan angkop para sa langit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ang lugar na ito, inasam ito ni Pablo. Tingnan niyo si Pablo, inasam niya ang bagay na ito. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:8, malakas nga ang loob ko na iwan ang katawang ito. Sabi ni Pablo, malakas nga ang loob ko na iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Di po ba? Tingnan niyo si Paul, malakas ang loob ko na iwan ko ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Sinang-ayunan ni Pablo kasi alam ni Pablo doon sa lugar na yon wala ng luha. Hindi na siya magugulpi doon. Si Pablo dahil sa paghahayag ng mensahe, binubugbog, ginugulpi. Hindi na mararanasang makulong. Kapatid, sinang-ayunan niya na mas mainam, dumuon na siya. Bakit? Alam niya ang lugar na yon isang perpektong lugar. Yan ang sagot ng Panginoon sa mga mananampalataya kay Kristo. Langit na bayan. Dalawang sagot. Para sa mga hindi mananampalataya, kapahamakan sa apoy na impyerno, pero mabuti ang Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Kristo Jesus, upang pag sumampalataya ka sa bugtong na anak na ito, hindi ka na papahamak, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Di ba ang buti ng Panginoon? Para makamit mo ang inihanda ng Diyos na tunay na tahanan. Inihanda niya para sa mga taong mananampalataya sa Kanya, mga taong iniligtas, mga taong tinubos, mga taong tumanggap sa Kanya. Bilang Panginoon, may hinihanda ang Diyos. Kapatid, yan ang Diyos. Yan ang ating Panginoon. Napakabuti niya. Maging ang kanyang tahanan, ibinigay para sa atin. Ganyan kabuti ang Panginoon. Mayroon laan ng Diyos para sa atin, buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos, ayaw ng tao ang mamatay. Kaya mayroon siyang laan, buhay na walang hanggan. Kapatid, di ba ang buti ng Panginoon? Anong nararapat sa Panginoon? Di po ba't paglingkuran, sambahin, at magkaroon tayo ng panahon para sa Panginoon? Gusto pala natin ng langit na bayan. Laan mo sa Panginoon ang buhay mo. Sa araw na ito, simulan mo sabihin sa Panginoon, ialay mo, iandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Panginoon, itong buhay na ito hindi na para sa akin, para na ito sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon. Panalangin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, ang buhay na ito hindi na para sa atin, kundi para sa Panginoon. Gusto ba natin ang nilaan ng Panginoon para sa atin? Langit na bayan, kapatid, tanggapin mo si Kristo, manampalataya ka sa Kanya, paglingkuran mo siya. Paglingkuran mo siya. At maniwala ka, sa muling pagbabalik ng Panginoon,
mayroong nakalaan ng Diyos na langit na bayan. Amen?